Umabot na sa higit 4,000 residente ang pansamantalang nasa evacuation centers mula sa ilang bayan at lungsod sa Albay, kasunod ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito po ang report ni G. Robles. Oh, Jesus! Nakulo na! Mistulang daluyong ng makapal na usok sa dalisdis ng Mayon ang bumungad sa mga residente ng Barangay Lidong sa bayan ng Santo Domingo sa Albay kanina. Sakop ng 7-kilometer extended danger zone mula sa crater ng bulkan ang lugar, kaya hindi pa mandatory ang paglikas. Gayunpaman, ramdam pa rin ang takot sa mga residente habang nakatingin sa malayo. Sige ng baba! Ayon sa PHIVOX, hindi simpleng ulap ng abo ang nakita ng mga residente. Ito yung tinatawag nating pyroclastic density current or yung dito sa Bicol ang tawag nila uson. Made up yan ng mga yung mga mainit na bato, tipak-tipak na bato, may mga kasamang yung abo. Sabi pa ng PHIVOX, maging babala raw sana ang uson sa mga bakwit na wag munang bumalik sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Ito yung mga actually sila yung nagko-cause ng mga casualties tuwing mayroong eruption ang Mayon volcano. Mainit po yan at yung mga yung mga volcanic gases, no? So napakainit po niyan. Minsan nasa halos 300 degrees Celsius, 600 degrees Celsius. At napakabilis kung nakita niyo naman yung video. Sa bayan pa rin ng Santo Domingo, inihahanda na ang bakanting lote na ito kung saan pwede dalhin ang mga bakwit sakaling itaas pa sa alert level 4 o 5 ang bulkan. Ibig sabihin yan, ililikas ang aabot sa 79,000 na mga residente na nakatira sa 7 to 8 extended danger zone. Nagbayanihan na ang mga residente mula sa Barangay Lidong at Barangay San Isidro na linisin ang lugar na posibleng pagtayuan nila ng mga tent at kubo. Ang una po, sa school po muna sila i-evacuate ng 15 days. Habang po nandoon sa school, saka po sila gagawa ng mga shanties. In preparation po ito na ginagawa, nililinis po muna, saka kung halimbawa man magtaas ang level ng Mayon volcano. Patuloy na nagpapakita ng aktibidad ang bulkan na nakitaan ng bagong magma na umaakyat sa crater nito base sa obserbasyon ng PHIVOX. Isa sa mga palatandaan yan ang pagdami ng rockfall events na umabot sa 265 na mga pagguho sa bunganga ng Mayon sa nakalipas na magdamag. Posibleng tumagal ng 6 na buwan ang pag-aalburuto ng Mayon ayon sa PHIVOX. May 3 senaryo na tinitignan ang mga volcanologists. Una dyan, ang nangyari noong 2023 eruption ng Mayon na tahimik na naglabas ng lava. Ang susunod na senaryo, yung maaring bumibuelo lang or parang pa lang introduction pa lang ito ng mas aktibong phase ng eruption ng Mayon volcano. Maaring mag-progress ito sa halimbawa ay yung 2018 style na eruption. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.